Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, just in. Grabe ang nangyari, nasermonan security ha. BP Sara tinuro na sa wakas, bumelta, nilabas ang galit. Nako. Patungkol po riyan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat Camaritis TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So ito nga mga kababayan, bago po natin simulang panoorin at bigyan ng komento ang video ito, eto may isi-share lang po ako sa inyo, no? Gaya ng nasa thumbnail natin, palagi pong sinisisi ng administrasyong ito, si former President Rodrigo Roa Duterte. Pero bago po natin talakayin yan, eto muna, about muna sa PhilHealth. Nako, eto si Secretary Recto, may bago na naman po siyang patungkol sa PhilHealth. Mula po ito sa Jamie News mga karibin natin, at sinasabi po, Recto prefers better PhilHealth benefits over contribution cut. Walang cut sa contribution, ano na lang daw, better benefits sa mga member. Nako. Pero ano bang sinasabi ng mga member? Well, anyway, nabasa ko po kasi yung mga comment, most lang sinasabi, nako, wag na po. Kasi based sa experience nila, wala rin namang napapala eh. Diba? Ginagamit lang tuloy sa ibang programa. Instead na pasayahin or bigyan man lang ng pakonsuelo yung mga member, ginagamit pa tuloy sa ibang programa, no? Sinasabi nila, wag na po kasi based in our experience, wala rin naman pong nangyayari. Ano masasabi niyo dyan? Ikaw na naghuhulog ka ng PhilHealth. Gusto mo ba? Hindi na bababaan yung contribution pero magkakaroon ng better PhilHealth benefits. Diba? Pero pwede rin bawasan, ganun pa rin ang mga benefits, di ba? Saan ka, mga kababayan, na ikaw ang nagduhulog ng PhilHealth? Anong masasabi niyo dyan? So ito na nga yung sinasabi ko kanina mga kababayan, na puro po sila sisi kay former President Duterte. Nako talaga Eto mga karibin natin di ba nung isang araw sinisi rin si PRRD dahil sa pagtaas ng budget nitong si Finance Secretary Recto. Secretary of Finance Recto. Sinisi po si Pangulong Duterte, no? Dahil sa paglobo, no, ng utang ng Pilipinas, walang ya. Eto na naman, sinisi na naman po, si PRRD. Patungkol naman po ito sa Pogo. Eto po, basahin ko po sa inyo. Eto po yung title, mula po ito sa Abante at TNT. Pogo money ibinigay na reward sa mga pulis na pumapatay sa Duterte War on Drugs campaign. Talaga ba? Talaga ba? Mayroon ba kayong ebidensya na magpapatunay na ginamit nga yung Pogo, yung tax ng Pogo, Ito ang balita, ginamit umano ang pera mula sa Philippine Offshore Gaming Operators bilang gantimpala ng mga pulis na pumapatay ng mga drug suspect at ipatupad ang War on Drugs campaign ng Administrasyong Duterte. Nako naman talaga sino bang nagsabi nito Teka lang, basahin po natin yung i-open nyo natin to. Kung sino ba yung nagsabi nito Teka lang. Eto. Ay, kaya pala. Kasi si pala nagsabi,
Sa press briefing nitong Miyerkules na tanong si House Committee on Human Rights Chairperson at Manila Representative Bienvenido Abante. Kaya naman pala. Kasi si Abante. Naniniwala po ba kay Abante? Which is napakalaking irony po mga karibyo natin. Kasi sinabi po ng gobyerno, no, simula pa nung una na ang kaya nila pinatupad yung paglilisensya dito sa mga pogo dahil gagamitin nga po doon sa pandemic. Ewan ko lang kung maniwala kayo dito kay Abante mga kababayan Kung naniniwala kayo, edi congratulations. Pero doon po sa mga hindi naniniwala dito na ginamit ni PRRD, edi congratulations po sa inyo kasi nasa tama po kayo. Mahirap naman kung puro lang Congressman Abante, sana naman maglabas ka po ng ebidensya, no? Ang ginagawa niyo po sa mga Duterte ay ang tawag dito parang sinisiraan niyo po sila sa publiko, no? Public nakalimutan ko yung term dito. Basta sinisiraan niyo sila sa publiko. Yun ang totoo. Lahat na lang po mapapaglobo ng utang ninyo. Mapapogo. Puro sisi sa mga Duterte. 2 years na po kayo. 2 years na po ang administrasyong ito. Bakit nyo sisisi pa yan kay Duterte? Kung hindi nyo masugpo ang pogo, kasi total ban daw Pero hearing nila sa Kongreso, i-upgrade lang, no, yung pogo. Kapag ito magkaroon pa rin ng pogo mga kababayan, wala na talaga. Walang isang salita ang ating Pangulo. Diba? Biruin mo si diyan sa representative ng Northern Samar, 'di ba? Nag-offer, suggestion na i-upgrade ang pogo, no? Para kumita. Ganun rin naman pala, pero bakit sinabi ng ating presidente na ibaban lahat ng pogo? Well, anyway mga kababayan, antayin na lang po natin kung ano magiging resulta niyan. Kapag talagang naibalik ang pogo, yung mga nagsitayuan, nagsipalakpakan nung nakaraang SONA, kumilos po kayo. Eto pa mga kababayan, sinisisi rin sa mga Duterte ito. A woman in Davao City, mula pa sa GMA News mga kababayan, 5 hours ago. Basahin ko po ito po yung title. Policeman shoots girlfriend in the face while having drink in Davao City. Sa balitang ito po, yung mga trolls, ito, nagko-comment dito, ang dami. Hindi ko na i-isa-isa at hindi ko na po babasahin. Ano ko na lang po sa inyo yung meat ng kanilang gustong iparating. Ganito daw ang Davao City ngayon, no? Dahil sa mga Duterte. Hindi lang daw ibinabalita noon yung mga gurguran. Sinisisi po nila ang Davao City dahil dito sa pulis na ito. Ang tanong nga rito mga kababayan, kung ito bang pulis na ito, kasi 'di ba yung mga kapulisan diyan renilive po, 'di ba? Na-relieve po. Kung itong pulis ba ito, ang tanong natin kung itong pulis na ito ay dala or tauhan ba ito ni malamang tauhan po ito ni General Torre. 'Di ba? Kaya wag niyo pong isisisi sa gobyerno ng Davao. 'Di ba? Itong pangyayaring ito. Ang sisihin niyo si Torre. Kung bakit mayroon siyang katauhan na ganito at sa Davao pa talaga nagkalat. 'Di ba? O yun yung tanong nga mga karibin natin, kung itong taong ba ito, itong pulis ba ito ay tauhan ni Mayor Baste. Kasi kung tauhan ito ni Mayor Baste, hindi na ito pwedeng magpakita dyan. Kahit siguro maaresto yan, alams na. May kaparusahan din yan. Diba? Tamang kaparusahan. Pero, kapag ito ay tauhan po ni General Torre at nagkalat dyan sa Davao, ibang istorya din po yun. Kasi nagdala po si General Torre ng mga ganitong klaseng pulis dyan sa Davao para magsirain ang Davao City.
Hindi natin sinasabing ganun. Pero, ang point natin, huwag niyong isisi sa mga Duterte. Kasi, pinagtatanggal nyo nga yung mga pulis nila eh. Pinalit nyo itong pulis, oh. Ugag na pulis na maril ng girlfriend. Di ba? Ganyan ba? Ang lakas ng loob eh, no? Doon pa talaga. Malamang malakas talaga ang loob niyan, mga kababayan, kasi alam nilang nakasandal po sila sa pader. Di ba? Pero panay po ang paninisi sa Duterte, sa Davao City. Sinasabi nila, hindi naman pala ano yung Davao. Hindi naman pala peace. Walang peace sa Davao City. Diba? Well, anyway mga kababayan, kayo na lang po ang humusga. Kasi hindi ko rin alam kung itong police bang ito ay pero ang alam ko talaga nirelieve po yung mga kapulisan dyan sa Davao at mga bagong pulis na po ang nandyan, no, mga tauhan ni General Torre. Ano po ang inyong palagay dyan? So ito na nga mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Dito, nakikita ko na ang pinatutungkulan ni VP Sara dito ay yung pagtanggal ng kanyang security close-in details. Not particular because ito ay kanyang personal na experience. Hindi niya inaano dito yung kanyang sarili. In general, inilalatag niya dito ang problema doon sa mga kapulisan natin, yung mga military personnel natin, na hindi sila dapat partisan eh. Non-partisan dapat sila. Pero ano nangyayari sa kanila? Partisan sila eh. So dapat wala silang kinikilingan at wala silang pinapersonal. Kasi kung ang nakikita kong punto niya dito is, isa is, nagrarason lang sila na may kakulangan sa kapulisan. Okay? Para ma-justify nila ang pagtanggal ng kanyang mga security. So, rason lang nila kung tutuusin kasi, bakit pag SONA? Kayang-kaya mag-provide ng mga 20,000 na kapulisan. More than that, kaya naman pala, di ba? Kapag meron silang mga ganyan, mga concert, mga gatherings, mga ganyan, punong-puno sila ng mga close-in details. Kapag merong yung pag-raid nila sa KOJC, tingnan nyo, bata-batalyon, 1,500 ang pinadala nila dyan. So how can you say, paano kami maniniwala na may kakulangan sa kapulisan? So, lumalabas dito na merong kinikilingan, yung sinasabi ninyo to serve and protect, meron kayong sariling, meron kayong pinipiling serbihan at meron kayong pinipiling poprotektahan. At ang tanong kung ano bang pinoprotektahan ninyo, ang taong bayan ba? O ang interest ng boss ninyo? Kasi kung nagawa ninyong biktimahin ang Vice President, second highest position, paano pa kaya kami na common tao lang? Okay, sige. Tama po. Bigyan namin kayo. Let's say na kulang ang mga kapulisan. Okay, sige. Ngayon, instead na i-address ninyo ang kakulangan dyan sa kapulisan o kung ano man, military man yan o ano, ang ginagawa ninyo ay sinusuppress, kumbaga personal yan sinusuppress nyo ang taong bayan o kung yung mga hindi nyo trip o yung mga kumukundi na sa inyo, sinusuppress ninyo. Gamit-gamit yung mga ito. Sa halip na gumawa kayo ng batas o kung hindi man magkaroon kayo ng upgrade. So mga kababayan, parang pinapakita lang nila dito kung gaano sila makapangyarihan ngayon, no? Sila ang nasusunod, kung baga. Whether you like it or not, pag ginusto nila, no? Talagang you have no choice but to follow. Ganun ba ang ibig sabihin nila? Kasi parang ganun po ang nangyayari, mga kababayan. Eto nga, 'di ba nangyayari pong kaguluhan sa Davao City ngayon? 'Di ba? At kung ano pang tinitira nila o binabaltikos nila sa mga Duterte. Eto nga, may naiisip ko lang, no, kung pagdating ng araw, pagdating ng panahon, no, nawala na sila sa pwesto, for example lang, then makabalik po ang mga Duterte sa Malacanang at sa iba't ibang posisyon, no. At rest vacant po sila. Gawin yung ginagawa ngayon sa kanila. Taga saan ka ba? Punta, sige. Isang batalyon, punta kayo kahit puntahan nyo yung lugar na yan. I-secure nyo lang. 'Di ba? Pag may nag sa inyo, pag may nag-sita, sabihin nyo sinisecure nyo lang.
Lahat ng kilos nila, sige. Parang wala ka ng privacy mga kababayan. Ha? Ewan ko lang kung matuwa sila. Kasi ngayon, yun po yung ginagawa nila sa mga Duterte. Hindi natin alam, hindi natin masabi kung posibleng mangyari yan, di ba? Kapag napuno na talaga ang taong bayan. Nako, yari talaga to. Raid. Kagaya sa Davao. Kaya ang Davao, second safest city. Bakit? Kasi ina-upgrade nila ang kanilang peace and security, peace and order. Paano? Halimbawa dyan, yung CCTV all around the city. So, pag meron kayong CCTV all around the city, hindi mo na kailangan ng manpower. Tama po mga kabayan. At yan nga, sinasabi na second safest, di ba? City. Pero, ngayon, malagim po ang nangyayari doon. Sabi nga ni Senator Bato, sayang po yung ipinundar nila, no? Na pagkatiwalaan yung mga pulis ng taong bayan. Pero ang nangyayari po doon sa Davao, mukhang hindi na po napapagkatiwalaan, no? Yung mga kapulisan. Gaya ng sabi ko kanina, di ba? Yung balita. Na pulis mismo. Pero yan ay hindi kasalanan ng Davao City. Yan ay kasalanan, no? General Torre. Bakit siya nagdala ng mga taong ganyan? Di ba? Well, anyway mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon, komento or kritisismo sa video ito, ay comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito, right? Maraming salamat po.